Mix well. Di basta-basta pumabalik yung mga ganito, yung mga white residue. Unlike kung ginagawa mo. Bakit kaya? Hey guys! Welcome back to another Planzilla video, and for today's vlog, ayan, it's time to clean up the leaves of our houseplant, especially those philodendrons that we have here. So, example na tong Red Congo na super grabe na yung nagbi-build up na residue sa kanya. So, makikita natin na meron na siyang mga puti-puti. So, lilinisin natin siya ngayon, and if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. Guys, we have here 1 piece lemon. So, ito siya. Dahil hindi kami sa Tagbilaran bumili, medyo mahal-mahal siya kasi sa tindahan lang. So, 20 pesos po yan. And ito na yung gagamitin natin for all of the plants that we have here. So, kaya na niyang linisin lahat. And of course, we have to dilute it with the water. So, we have prepared the water here. Tapos, squeeze lang yan dyan para maghalo na yung juice niya sa water. Ayan. Dapat i-squeeze lang yan. Mix well. We are using the first half. Ito na muna yung gagamitin natin. Tapos, pag nagkulang, mamaya na lang gagamitin yung isa. So, ito na siya ngayon. Itong bowl na gamit namin. I don't know kung gaano siya kalaki. Basta, ito yung mga aquariums ng mga maliliit na isda. So, ito yung gamit namin. So, ayan, hahaluin lang. After namin na-squeeze, nag-add na kami ng konting water. So, mas mabuti kung 1 liter yung gagamitin nyo. So, eto na. Tapos, we prepared a small sponge and yun yung gagamitin namin. Pamunas ng dahon. Usually, guys, kapag ganito yung ginagamit namin, sobrang tagal na since the last time that we cleaned the leaves of our houseplant. So, kinailangan namin maglinis ngayon ulit. Hindi kami nakapaglinis kasi palaging umuulan. So, every time umuulan, alam naman natin na nadudumihan lang sila ulit. So, mas mabuting maglinis kung kailan wala masyadong signs na uulan. So, ayan, maganda yung panahon natin ngayon, kaya naisipan naming maglinis. So, we will start with this one. Yun yung klase ng lemon na ginagamit namin, guys. Although there are people who are asking if pwede ba na kalamansi. So, merong nakapag-explain na acidic daw talaga yung kalamansi compared dito sa lemon na alkaline yung compound na meron siya, kaya hindi siya nakakasira ng plants. So, ito yung ginagamit namin. And mga hapon na ngayon, guys, we don't usually clean it early morning kasi mainit, lalo na kapag dadaan pa ng noon. So, baka pag nainitan, hindi din nila magustuhan. So, we usually do it hapon, tapos gagabi pa. So, marerelax sila. So, ayan. Eto kasi, guys, proven na namin na basta-basta pumabalik yung mga ganito, yung mga white residue. Unlike kung water lang yung gagamitin namin. Usually, kapag nagre-repat kami tapos naglilinis kami ng dahon, ginagamit din talaga namin water. Water yung pamunas. Pero ngayon, maglilinis kami ng mga dahon dito. Madami-dami. Tapos, gagamitin namin yung lemon. Parang lahatan every 2 months. Alam mo kailan tayo last naglinis?
Hindi na nga niya maalala kung kailan kami last naglinis. So, ngayon, ayan. Ngayon na lang ulit. From that last time, so na-upload ko naman yung video na yon. Pero nakalimutan ko na talaga kung kailan yun. Basta naglilinis kami kapag nasa ideal condition. And of course, kapag nakabili din kami ng lemon. Syempre, hindi kami naglilinis na parang isa lang para hindi sayang. So, ayun, every time na naglilinis kami, pang buong plants na meron kami dito lang yon. Pero hindi po kami naglilinis sa mga alocasia. Mostly, yung mga philodendrons lang yung nililinisan namin. So, ayan, tapos na tayo sa dalawa. Ayan, this is the Rojo Congo. So, malaki na siya ngayon, guys. Super laki nang inilaki niya from the time that we bought it. Pero, ano naman talaga to, malaking shoot talaga siya nung nabili namin. So, we bought this for 950. Nandiyan pa ba yung mga old leaves niya? Okay, so, yan daw, dalawa na yan, yung mga leaves niya before nung nabili namin. So, malalaki na talaga. Kasi malaki din yung mother niya. Tapos, eto na siya ngayon. Madami ng dahon. Sobrang laking progress kapag nakikita mong nag-improve yung mga plants mo. So, ito yung itsura niya kapag nalilinisan, guys. What I love most about this, hindi talaga basta-bastang bumabalik yung white. So, it will take time pa. Mas maganda din kasi nalinisan natin yung leaves ng houseplants. Kasi kapag nagbi-build up na yung mga alikabok, so, nakaka-block sila ng pores. Meron din pong pores yung dahon. So, stomata yata yung tawag. So, nabablock nila. Mas maayos silang makakagawa ng food kapag malinis yung dahon. Kaya lalo na dun sa mga plants namin na palaging napuputikan, we usually clean it kahit water lang, guys, from time to time. Minsanan lang talaga tong lemon. So, ayan. Ito yung pinakaunang plant natin. Lang tayo dito ng mga lilinisan kasi hindi naman lahat ganun kadumi. Although marami kaming lilinisan today, but ipagpapaliban namin yung hindi pa masyadong madumi. Merong mga madudumi dito, lalo na yung mga nakalagay talaga sa baba kasi sila yung mga nadudumihan. This is our white knight na wala na masyadong nakapapakitang white. But hopefully magagawa ng paraan. So, ayan, yan yung nililinis niya ngayon kasi medyo nadudumihan din yan. Mostly yung mga nasa likod before, sila yung mga madudumi talaga. So, malilinis natin yan. And of course, hahanap tayo ng mga nasa baba para malinis din natin today. So, ayan. Ito yung view niya kapag dito natin makikita. So, guys, you really need to clean the leaves of your houseplants at least once a month or once every 2 months. Lalo na kapag nakatira ka sa city na palaging maalikabok, may mga sasakyang dumadaan. And if you are just like us na nakatira sa probinsya lang naman, pero palaging umuulan, tapos palaging nadudumihan yung dahon, or if you are placing it indoors, consider cleaning the leaves of your plants as well. Hindi naman kailangan na palagi from time to time. So, kung kailan ka hindi busy and feeding mo, matagal na talagang hindi nalinisan, that would be best to do that. Kasi mas maganda talaga yung nililinis sila. So, kami guys, nung time na naglinis kami nito, parang yung isang buong lemon na cover na niya yung mga plants na meron sa amin dito. Medyo madami-dami sila. Pero, ngayon, sabi niya, hahanap lang daw kami ng mga madudumi-dumi na. Kasi medyo hapon na din guys. So, meron talagang iba dito na hindi gaano madumi. Lalo na yung bagong ripat lang, yung mga ganun. Kasi, nalinisan naman sila. Hindi na masyadong madumi. So, ganun. Yung mga matatagal na talaga. So, ayan, 2 pots done na tayo. So, hahanap pa tayo. What's next? Susundan na lang natin kasi siya naman yung may alam kung ano yung lilinisin niya. Ito nga pala.
I find this beautiful. I just don't know bakit merong pula dyan. So, I'm sure yung mga merong ganito nakaka-relate kasi bigla-bigla na lang nagkakaroon ng ganyan. So, the next one is the green dragon. Golden dragon? Golden dragon, ha? Golden dragon din pala daw to. So, I stand corrected. Golden dragon din pala to. Yung mga baby na ganito, hindi pa natin makikita yung mga spots, yung mga variegation. So, proven yan kasi yung sa amin na isa doon, hindi pa natatanggal. I'll just show you. Eto, wala ka pang makikitang spots. Yung nandun kasi guys, is yung nauna. Tapos, ito na yung second shoot. Third na yata to kasi yung pangalawa na ibigay kay mama. So, eto yung matured leaf niya. Ayan, meron siyang ganyan. So, habang baby pa, hindi pa natin makikita. That's why akala ko din green dragon siya. Kasi yung green dragon, ganito talaga yung itsura. Ganito din yung kulay. Pero, meron siyang spots na ganyan. Oo. If ever nagtataka kayo, merong nagbibenta sa inyo, sinasabing green dragon or golden dragon, kahit mukhang green dragon, talagang nakakalito. I agree, it's really confusing. Pero ito kasi, oh, ayan. Proof na golden dragon talaga yun. Ito na yung pang third pot namin. Ayan, all this time, I really thought green dragon to. Kasi nakikita ko na to doon banda, nakalagay. Pero, hindi ko alam na golden dragon talaga to. So, siya, mas kilala niya kasi syempre, siya yung nag-propagate. So, ayan, madali lang naman tong linisin. I do not know kung kailan lalabas talaga yung spots, yung mga patches niya. I do not know kung gaano katagal natin bago makita. So, as far as I know, yung mga matured na talaga, yung nagkakaroon ng ganun. Kasi medyo matured na din yon nung dumating dito sa amin. And ganun na yung kulay. So, hindi namin nakita na dumaan siya sa stage na plain green lang siya. So far, third pot done na po tayo. So, dito pa sila nakalagay. Maybe later ibababayan. Kasi, to give way dun sa mga ibang lilinisin pa. Ayun. Hahanap muna. Okay. So, ayan. Substratum. So, yun naman yung lilinisin natin next. So, eto na nga pala yung substratum na nabili ko. Na medyo nabali pa siya. Bago pa man dumating dito. So, eto na siya ngayon. And I'm sure super stable na siya. Nagkaroon na siya ng bagong dahon, guys. So, 3 na yung dahon niya ngayon. Yung dahon na nabali before was a new one. So, napalitan na siya. Ayun, super ganda talaga niya sa likod. Makapal ba siya? Okay. Maybe pag nag-mature na. Pero may mga nakikita ako na mga matured substratum, hindi na ganito kaganda yung red sa likod. Kasi hindi na masyadong nakikita or parang nag-fade ba yung red sa likod ng dahon. So, yung veins niya, kulay green or light green, pero may pagka-red yung kulay talaga ng leaf sa likod. So guys, substratum. So I really find it pretty. Kaya naman, pinili ko talaga yan. Mas maganda para sa akin yung mga maliliit. Itong maliit na ganito. Kasi super klaro ng kulay. Bakit kaya? Bakit po nag-fade kapag lumalaki? Hindi ko po maalaman. Kasi maliit pa itong nandito sa amin eh. So, hindi ko... eto nga. Patalikod mo nga yung isang leaf. Ayan oh. Example. So, this is an old leaf. So, yung red na red kanina is a new leaf. Tapos, yung old leaf, tingnan nyo. Ayan. Nagwawala yung kulay red. So, baka nga. Hindi pa nga yan gaanong malaki. Pero, nagsisimula nang mawala yung red niya. Naku, sayang naman. Siguro din guys, nagugustuhan niya dito sa area na to kasi lagi po siyang nakakakuha ng sunlight. So, pag nilagay namin siya sa likod, for sure, hindi ganito kaganda yung kulay niya. Hanap na tayo ng isa pa. So, I think, okay, yung red Congo. Meron pa kaming isang red Congo na kukunin. So, ayun. Hi, hello! Say hi. Ayan, yung dalawa, naghihintay na matapos kami dito. Say hi! Wow! So, ngayon, we are cleaning another red Congo. So, mas maliit to kaysa dun sa nauna, guys. Eto, binili namin, but etong isa na to, na barter namin. So,
Kabarter yata ito ng William. And kaya nililinis na niya. Okay, ganun pala talaga yung kulay ng bagong dahon. Hindi kasi ako usually nakakakita ng bagong dahon nito. And I really thought kakaiba siya kasi ganun yung kulay ng bago. Pero now, I can compare. Pareho lang pala talaga. So, kahit medyo maliit pa siya guys, madami na din siyang mga dahon. So, we used to have 3 but nabenta namin yung isa. Kasi merong time na kinailangan talaga namin. Ano ba yun? Baka may bibilhin na naman kaming isa pang plant. So, ito siya. Napapansin nyo, meron siyang mga maliliit na dahon pa. So, yun yung mga dahon niya before, nung nakuha namin siya. Tapos, yung mga malalaki, yun na yung mga bago. Kasi ganun naman talaga ang philodendrons, guys. Hindi basta-basta nalalanta. And you can still see the old ones, the old leaves. Lalo na kapag shoot talaga, makikita mo na nandun pa yung mga maliliit. Kahit meron ng mga malalaking dahon na lumabas. So, that's something that I really love about them. Pag kauwi ko kahapon, meron na pala akong garden dito. So, I will be planting some gulay siguro. I think yun yung mga gusto kong itanim eh. Tatanim ng gulay. Ayan. Tapos, syempre, merong champagne kasi dito na hindi namin na inalis. Tapos, itong adenium. Pero, meron talaga ako mga itatanim dito. So, ginawan ako ng garden. Kaya mag-garden ako, no choice. And we have lemongrass and of course sile. So, ayan. Pero red sile ito guys. We used to have the purple one. I don't know, nasa na. Fourth pot done. Shoutout nga po pala kay Noli Christie of Tagbilaran City. Marami pong salamat. To Vilma Gacos of Butuan City. Also to Ma'am Michelle Triviana of General Santos City, Mindanao. To Sir Patrick and Ma'am Edith Simbahon of Poblacion Clarin, Bohol. Also to Ma'am Gretchen Sablino from Benguet. Maraming salamat po. Thank you po. So, looking for another pot. So, ewan ko bakit medyo nahihirapan siya dyan. Kasi guys, inarrange niya yan. So, inalis niya yung lahat ng pots na nandun sa likod. So, mas gusto ko kasi yung mga nililinis ngayon. Yung mga red Congo, guys. Kasi nangangailangan talaga. Nakita nyo naman kanina na sobrang grabe yung mga white residue na meron siya. So, we will be including or aglonema. We have Saksum Jaipong. So, eto siya, guys. Ganun ba talaga? Meron ba kayong ganito? I don't know bakit medyo matagal siyang magbigay ng shoot. Hanggang ngayon, wala pa siyang shoot. Yung Diamond Saya, marami nang naibigay. Pero siya, up until now, wala pa din. So, hindi siya masyadong binabasa, guys. Kasi, nakikita ko yung iba nauubos yung dahon. So, natatakot ako baka mangyari yon. Kaya, down lang sila. Kasi hindi na masyadong binabasa. Pero, makikita nyo din naman na merong mga alikabok sa dahon. Na-explain ko naman yung situation nito ng previous video namin. So, nangangailangan din to ng repotting. For sure, matigas na din yung soil nito. Kasi yung soil ng Diamond Siam, naging matigas na guys. Kasi sobrang bilis nag-dry. So, ayun, ililipat namin to. Pero, hindi pa ngayon kasi maglilinis na lang muna kami and hapon na po. So, meron akong nabiling 2 additional na sacks of potting mix sa ibang supplier naman. So, hindi pa namin na-check kung ano yon. Kasi usually, isa lang yung binibilhan namin. But since nag-order yung kapatid ko, nagpa-order na din ako guys. Ayan, this is how the saksum looks like. I don't know bakit may parang butas yung dahon nyo dyan. Dati pa ba yan? Mangga. Mangga! Okay, my God. Dahon ng mangga na naman palang tumusok dyan. So, this will be our 5th pot for today. Sobrang ganda niya pag nalinis, no? So, para siyang nag-glow. Ganun naman talaga yung itsura ng mga dahon kapag nalinis talaga. Glowing na glowing silang tingnan. So, eto yung itsura ng saksum ngayon. Ganito usually yung mga nagbibenta online, guys. So, yun yung ginagawa nila para super attractive tingnan na mapapamain ka talaga. Pero merong ibang hindi nag-e-effort din. I don't know. Pero mas maganda siya tingnan. Mas appealing kapag ganito, diba? Makintab yung dahon. So, ayan guys. Our last one is
a Black Majesty na super laki na. Ito ba yung nabili ko ng 700 dati? Oo, Black Majesty. Meron pa kasing isa doon. Ah, ito yata yun. Ito yun. 700 yung bili ko sa kanya dati. Tapos ngayon, dapat na siyang i-cut kasi madami na siyang aerial roots na lumabas and humaba na talaga yung body niya. So, this is what I was trying to say. So, ayan, kulay black talaga siya. Black for me. Super dark niya, guys. Ayan. Ito yung mga pinakabago. However, if you will notice, kapag nagmamature na yung leaves niya, ayan, bigla-bigla pong nagiging dark green. Yung mga nasa baba, guys, yung mga bagong dahon, almost dark green na sila. Ito mga bago lang talaga, yung super dark. Ito, this one for me is black. While the newest one is parang maroon. Is there such a color darker than maroon? So, basic colors lang po yung alam ko. So, I cannot describe it. Yung kulay ng crayon lang yung alam ko. Makikita nyo naman na ganito yung itsura ng pagtubo niya. Medyo patagilid pa nga. So, hindi nga siya tuwid nung naano ko siya. Nung nabili ko siya. So, akala din ng may-ari nito na hindi ito tutubo kasi parang slow grower nga siya. So, hindi mabilis tumubo tapos hindi daw nagbibigay ng shoot. Akala siguro nagbibigay ito ng shoot. So, binenta for 700. Although, malaki-laki na to nung time na yon. So, feeling ko naman worth it siya for that price. So, I got it. Ayan o. Akalain mo ba naman magmamother na to? So, looking forward to see this na maging mother plant. So, I really would love to see that. Mayroon na namang nalaglag na dahon. Ayan, bagong laglag na dahon. Ayan, yung mga ganito kasi, yung mga ganyan niya, tumutusok yan sa dahon, guys. So, ito yung tumusok dun sa dahon ng saksom, kaya naman nabutas. Nakakakita ako ng mga ganyan eh. Nag-aano sa mga alocasia, mga ganon, tumutusok talaga. So, kawawa sila. Diyan pa yung pinaka lumang dahon na meron siya, oh. Yung mga dahon na malalaki, ito na talaga yung mga nandito sa taas. Yung mga bagong dahon na to, guys. So, yan lang yung kasya sa mesa natin. Pero ipagpapatuloy namin to hanggang mamaya. Maybe I'll just stop filming. But we'll still continue doing it. Madami-dami kasi yung lilinisin. Nakikita nyo naman, oh. May eron pang malaki dyan. So, I don't think we need to clean this. But ito kasi malaki, oh. Super laki. Siguro hindi na to lilinisin, oh. Grabe naman. Tapos yung mga yun. Nakikita nyo naman, diba? Most of our plants maliliit pa talaga. So, don't be afraid to start with small ones. Kasi, nandun yung journey, yung nakakaganda sa journey ng pagiging plant parent, plantita, or what are you. Talaga maintindihan kung bakit yun yung trip niya. Ayan. What you doing? Guys, maybe hanggang dito na lang yung mafi-film ko. So, he will continue kasi magtatanim pa ako ng mga luya and yung kamatis. Pero hindi ako sure kung kamatis ba siya o sili. Nakalimutan ko. Kasi from seed siya. So, nakalimutan ko kung ano yung mga tumubo. So, magtatanim na ako. And, marami pong salamat for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Planzilla, Bohol. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, pakiclick po yung subscribe button. Tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo pag may bago kaming video. Thank you so much for watching. Bye, guys!